Pag-usapan natin ngayon ang ilan sa mga comment sa ating mga videos tungkol sa alternative learning system. So, kung meron kang katanungan tungkol dito, ay subaybayan mo lang hanggang sa dulo, baka masagot ko ang iyong tanong. Okay, karaniwang tanong sa akin ay kung ano ba ang requirement sa pagpasok sa ALS. So, ang simple-simple lang naman ang requirement natin. Ito ay birth certificate. Kung halimbawang ang birth certificate na hawak mo ay yung kung tinatawag natin ay galing sa local civil registrar, yung pabuklat, ay pwede yon. Pero kung maaari, kung kaya mo naman na kumuha ng PSA copy ng iyong birth certificate ay mas mainam. Dahil ang PSA ay magagamit mo pa rin pagkatapos mo pumasok sa ALS. So, ayun, kung halimbawa matapos ka na sa ALS, mag-enroll ka kung saan, sabihin natin ay senior high, o mag-enroll ka ng mga skills training, o magtatrabaho ka, kailangan po rin naman ng PSA birth certificate. So, mas mabuti na kumuha ka na, no? Para wala ka na masyadong isipin dahil meron ka na. Yung iba kasi nagtatanong sa akin dahil tinatamad lang sigurong pumasok ng, sabihin natin, ng junior high, sabihin natin grade 8, grade 9, tinatamad lang silang pumasok araw-araw. So, nakikita nila sa ALS, ang pasok ay isang beses, 2 beses lang sa isang linggo, and gusto nila yun, kaya lang akala nila basta pwedeng pumasok ng ganun. Mayroon po tayong age requirement na kailangan. So, kung junior high school ka, dapat ang edad mo ay 16 years old pataas. So, 16 years old pataas siya. Hindi pwedeng 13, hindi pwedeng 14, dahil tinatamad ka nga lang mag grade 8, grade 9, ay gusto mo na lang ay mag-AL. So, hindi po pwede dahil hindi ka pasok dun sa age requirement. So, yun yung para sa mga requirement. Wala nang iba. Hindi na natin kailangan ng kung ano-ano. Sakali naman na wala kang kopya pansamantala ng iyong birth certificate, pwedeng ID. Yan. Copy ng ID o ng baptismal o marriage certificate. Yan. Basta may pinapakita doon ng tamang spelling ng pangalan mo at saka yung birthday. Yun lang naman ang kailangan namin para sa database. Kailangan din pala natin ng doon sa mga junior high school enrollee natin, kailangan din natin ng inyong card or inyong Form 137, ng copy ng Form 137 para patunayan na kayo ay nasa junior high school level na. Kasi yung iba, ang ginagawa ay hindi nakatapos ng, sabihin natin, ng grade 5, ng grade 6, hindi nakagraduate ng grade 6, gusto agad mag-enroll ng junior high. So, kailangan namin ng pruweba na tayo ay nakalampas na sa elementary level. So, pwedeng card, Form 137, pwede rin kung makaka-request kayo ng Form 138, or pwede rin Xerox copy ng inyong elementary diploma. Yan. Pwede yon. Basta proof na tayo ay nasa junior high school level. Doon sa mga sa mga gustong pumasok ng junior high. Doon naman sa gustong pumasok ng elementary level, wala naman tayong masyadong requirement. Nasa elementary siya, so birth certificate lang yan. Proof lang yun ng kanilang existence. Tsaka nung spelling ng pangalan, yan, birthday, yun. Yun lang para sa mga requirement. Nakalimutan ko lang banggitin sa una. Another question natin is, paano humanap ng learning center? May video ako dito kung paano natin nahahanapin ang ALS Community Learning Center or yung ALS kung saan ba nagdadaos ng learning sessions, ng klase ang ating mga ALS teachers. Yan. So, ayun, kung medyo nahihirapan tayo maghanap, meron kasi
nagko-comment sa akin dito sa ibang videos natin na kung meron daw ganito, kung meron daw pong ALS dito sa ganitong bayan, kung mayroong ALS dito sa ganitong lugar, ayan. So, hindi po natin masasagot yan dahil malayo po ang lugar ko dun sa itinatanong. So, para po masagot yan at para malaman natin o matukyan natin kung nasaan ba ang ALS Learning Center, ang pinakamadaling paraan po is pumunta tayo ng public school. Public school is either po elementary school or national high school. Yan. Bakit po public school? Kasi kami pong mga ALS teacher ay public school teacher. So, ang buong district po, halimbawa dito sa amin, nasa East District po ako ay. So, yan. Kilala po ako ng mga teacher ng lahat ng teacher dito sa East District. So, kung halimbawa po magtanong kayo doon sa kabilang barangay kung sinong ALS teacher, ako po yung ituturo. So, ako po yung kukontakin nila at sir, may naghahanap po dito ng ganito. So, ako po yung pupunta doon mismo sa lugar kung saan kayo nagtanong. O, sabihin natin, Barangay 1, yan. May elementary school doon or may high school, yan, national high school, o, punta kayo doon, tatanong, pwede po mag-inquire, sino po or saan po kaya may ALS dito sa atin, yan. So, is either ibibigay yung number ko or ibibigay yung contact information ko o ng ALS teacher para kayo na mag-usap or bababalikin ka pagpunta ko doon para tayo ang mag-usap, yan. Para ikaw at saka yung ALS teacher mag-usap. Yun, nakukuha niyo po ba? Yan. Ayun po, yun yung isang paraan kung paano tayo makakahanap ng community learning center or kung paano tayo makaka-enroll sa ALS. Pangalawa naman po ay may mga barangay din po naman na na doon kami nag-klase parang regular, every year na andun kami sa barangay na yun kasi established na yung ALS, established na yung ALS. So, taon-taon may inaasahan kaming mga learners. Kaya lang, dito sa amin ay hindi ganon dahil siguro, first is, kakaunti yung OSY na naandito, no? So, ayun, medyo nahihirapan kaming humanap ng OSY dahil yung iba nagtatrabaho. So, wala siya sa lugar na ito. Kaya, talagang nangangalap kami. So, sa inyo naman, kung halimbawang matao, so, sabihin natin syudad, may mga barangay talaga dyan na established na yung ALS, punta lang kayo sa barangay, barangay hall. Tapos, inquire kayo doon, baka meron. Kung sakaling wala, ay di, public school pa rin, po. So, ayun lang para sa paghahanap natin ng CLC. So, kung halimbawa may tanong ka pa tungkol sa CLC, kung paano ba hanapin, comment ka lang, baka hindi ko pa nasasagot. Pag-usapan naman natin ang learning sessions. Nabanggit ko kanina sa unahan na ang klase lang ng ALS ay sabihin natin 1 o 2 beses sa isang linggo. Bakit kaya ganun? Bakit kaya hindi araw-araw? Gusto mo ba araw-araw? Di ba hindi? Bakit hindi araw-araw? Bakit 1 beses or 2 beses lang ang klase? First is, karaniwan ng mga learners natin ay medyo may edad na lampas na para dun sa school age. Kaya nga ang hinahanap natin ay 17, 18, yan, 19, 20 hanggang may edad na. So, since may edad na sila, panigurado, 2 bagay yan. May pamilya, tsaka may hanap buhay. So, nabanggit ko rin naman sa iba kong video na hindi natin kukunin ang buong linggo ng isang estudyante dahil mayroon siyang binubuhay. Kami na sa ALS ay katuwang nyo lang para magkaroon kayo ng diploma at para makapagpatuloy kayo sa pag-aaral. Since napahinto nga tayo ng pag-aaral dahil sa mga iba-ibang pangyayari sa buhay natin,
hindi tayo makabalik dahil nga may ginagawa tayo pero gusto natin mag-aral, ALS po ang sagot doon. So, kaya lang, hindi namin kukunin yung buong isang linggo nyo, yung buong 5 araw nyo ng pag-aaral dahil nga may hanap buhay, may pamilyang binubuhay. So, ang magiging learning sessions natin is 1 beses or 2 beses lang sa isang linggo. Ayan po At kung halimbawa naman na hindi pa rin natin magagawang pumasok, ay meron po tayong mga modules. Nabanggit ko na rin po yan sa ibang video na pwede po tayong kumuha ng module, yan, sagutan at ibalik kay teacher para po nalalaman namin kung may improvement or kung may progress po ang ating mga estudyante. Kasi po, ang lahat ng ibinabalik yung papel ay iniipon po natin yan para sa portfolio assessment. Next question natin is ALS Senior High. So wala po akong masyadong babanggitin sa Senior High dahil hindi ko po sakop ang ALS Senior High. Bibigyan ko lang po kayo ng idea. Ayan. Ang Senior High po ay bahagi din po ng DepEd. Program din po yan ng DepEd. At yan. Katuwang po natin dyan ang mga nasa high school. So, senior high school teacher. So, dyan po sa ALS Senior High ay bawat bayan, parang iilan pa lang po dito sa Pilipinas ang bawat bayan ay meron. Kagaya dito sa amin. Ngayon pa lang po halos nag-i-establish yung Senior High. And isang strand lang po yun. Bakit po kaya ganun? Kasi po ay depende po ang magkakaroon po ng Senior High depende sa availability ng Senior High teacher. Halimbawa po, punong-puno na ng load ang Senior High School teacher sa public school, hindi na po niya kakayaning tanggapin pa na magkaroon ng ALS Senior High. Bakit? Kasi po, mas mako-compromise po lahat. Parang hindi niya matututukan lahat. Sabihin natin, meron siyang 5 sections na tinuturuan o tapos mag-ALS pa siya, ay di another another task. So parang mako-compromise po yung yung iba. Kaya minimal lang po yung ALS Senior High sa ngayon dahil yun nga po, yung available teacher ay kokonti pa. So, meron naman po dyan na malalaking national high school na nag-o-offer ng ALS Senior High. Tsaka ang alam ko, meron po mga private schools na nag-o-offer ng ALS Senior High. Ayun. So, para po malaman natin kung sa lugar nyo ay meron, ang lalapitan nyo lang po ay national high school. Yan. Mga high school po ang lalapitan nyo. At sila po ang nakakaalam kung meron bang ALS Senior High sa lugar nyo. Ayun lang po ang masasabi ko dyan. Paano naman po yung mga nakagraduate ng 4th year, yung hindi inabutan ng K-12, yung mga naunang gumraduate natin? 2018, I think, 2018 pababa. Yan, yung mga nakagraduate. Gusto nilang college. Gusto nilang pumasok ng college. Kaya lang, syempre, tinatanong nila ako, ko-comment sila kung kailangan pa bang pumasok ng senior high or pwede na silang dumiretso ng college. Kasi nga, graduate naman sila ng 4th year. Ang masasabi ko po dyan ay depende po sa course sa college. Dahil ang mga courses po ngayon, for example, education, yung pagti-teacher, ano pa bang ibang mga courses? Business management, yan, HRM, yan. Ang requirement lang po nila ay makadaan yung estudyante ng senior high. Dahil sa senior high po, may itinuturo mga general subjects na hindi na kailangan ituro ng college. So, prerequisite po or requirement
para makapasok ka nung course na yon ay dumaan ka ng senior high. For example, course na HRM, anong kailangan nating senior high strand doon? Diba? Humanities and Social Sciences yata. UMS. So, hindi po ako masyado familiar sa mga strand ng senior high kasi wala po akong idea. Pasensya na kung mali ako. Pero parang ganun po. So, may mga courses po sa college na ang requirement ay dumaan ng senior high school. So, kung 4th year graduate ka at gusto mo mag-college, so, tingnan po natin kung anong course na gusto natin kunin and inquire po tayo sa kanila kung kailangan ba nila, kung kailangan nyo ba na dadaan pa ng senior high or pwedeng diretso na. May mga ganun po kasi. Dati po, noong 2018, 2019, 2020, mga ganun, mayroon pong memorandum ang CHED, may memorandum po ang CHED, yung Commission on Higher Education, na lahat ng graduate ng 4th year ay pwedeng tanggapin ng kahit anong courses. Ay since ang curriculum po ng college ay nagbabago every, I don't know, parang 5-6 years, parang ganon, every ganong year, nagbabago po talaga yung curriculum nila, parang nagiging requirement po na dumaan ng senior high school ang isang mag-aaral na gustong pumasok sa kanila. So, ayun po, parang ang haba na, pero ang pinakang gusto ko lang pong sabihin dito ay yung target course mo na i-enrollan, inquire ka po sa kanila kung pwede kayo or hindi pwede. So, pag pwede, go, enroll. Pag hindi pwede, balik tayo ng senior high. Okay, pag-usapan natin yung ALS online. Parati may nagtatanong sa akin, Sir, namatanggap po ba kayo ng online class? Nag-online class po. Ang sagot ko po ay hindi. Bakit hindi? Kasi po, ako bilang ALS teacher, gusto ko pong ma-meet yung mga estudyante. Gusto ko pong makaharap ang mga learner ko kung nagkakaroon po ba ng progress. Kami po talaga ay nakatutok sa pagsulat ng sanaysay at saka sa pagbasa ng maayos at na may comprehension. So, at least every month, meron kaming ginagawang pagsulat at pagbasa. So, hindi ko po magagawa yon kung ang learner ay hindi ko nakikita at least once or every other month. Po? So, hindi ko po tinatanggap yung mga nag-enroll sa akin online na malayo sa lugar ko. Kasi hindi po kami magkikita. Halimbawa, ako andito ako sa Quezon Province, may mag-enroll sa akin taga Laguna, taga Manila. Pero po ba dyan? O di sa kanila po kayo mag-enroll ng online. Pwede po yun, yung ginagawa namin na modular print, na modular, sisend ko sa iyo. Halimbawa, ako mag-i-assist chairman, send ko sa iyo yung mga module. Yan. Tapos ay di-print mo, sagutan mo, send ko sa iyo weekly. Print mo, sagutan mo, and then ibalik mo sa akin kung kailan ka may time. Iwan mo sa guard, paabot mo, basta nagawa mo. So kung halimbawa dito ako sa Quezon Province, andiyan ka sa Manila, o paano ko makukuha yung mga modular print, mga printed na module? Yun, paano ko makukuha yung mga module na yun? I-send mo ulit sa akin via messenger, picturean mo, send mo ulit sa akin. O paano ko makikita yung progress mo? Paano tayo mag-meet? Pupunta ka dito sa akin, pupunta ako dyan sa iyo. Diba? Napaka-hassle. So, hindi po namin, ako personally, hindi ko po ginagawa yung mag-online class ako, lalo na kung napakalayo ng learner. Ayun. Kasi kailangan po talaga ng face-to-face interaction at least once or every other month. Hindi po pwedeng enroll ka ngayon face-to-face. Gusto mo online na, ang balik mo na sa akin ay assessment. Asa na po yung mga gawa nyo? Asa na po yung progress nyo? Ayun. So, ayun lang po. So, ayun lang para sa video na ito at sana ay nasagot ko ang ilan sa iyong mga katanungan.
Kung sakali namang hindi ko nasagot or nabanggit sa mga sa mga nauna, kung sakali namang hindi ko nabanggit ang iyong tanong, i-comment mo lang sa ating comment box at sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Maraming salamat sa panonood at kita tayo sa susunod na video.